titignan natin yung Greek. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang may sakit na dala nila. So, nung nakita ni Jesus, talagang ang unang focus niya is healing. Siyempre, una salvation, pangalawa healing, yung physical healing, tapos titignan natin ano yung susunod. Okay, nang dapit hapon, lumapit sa kanya mga alagad, sinabi, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar nito. Papuntahin po niya sa kalapit na nayon, ang tao upang makabili ng kanilang mga kain. So, basically, ang daming tao, liblib na lugar, sabi ng mga disciple, palayasin mo na rito yan. Siguro, nagsabi pa nga niya, sa tingin nyo, sino yung malakas ang loob niya magsabi niya? Si Pedro, kasi siya yung atapang tao eh. Sabi ni Jesus, ang dami nila, palayasin mo na yan. Amen? Hindi na sila kailangan umalis, sabi ni Jesus, bigyan nyo sila ng mga kain, sabi ni Jesus. Ito, biblical, kahapon na nag-usap kami ni Pastore, may naisip siya. Sabi ko, naisip mo yan, ikaw gumawa. Di ba, pag may meeting, di ba, ganon? Wow, Pastor, suggest ko sa ating party o sa ating anniversary, gawin natin to. Sasabihin ng Pastor, sige, ikaw naisip, ikaw gumawa niyan. Biblical yun. Kasi naisip ni Pedro, sabi niya palayasin, sabi ni Jesus, hindi, kailangan nilang umalis. Hindi nila kailangan umalis. Bigyan mo sila ng makakain. Ikaw nakaisip ng pagkain nila, ha? O sige, ikaw magpakain. Biblical pala yun. Amen? Sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi tinapay na lamang at dalawang isda. Dalhin niyo rito, sabi ni Jesus. Pinaupo siya nila sa damuhan ng mga tao, kinuha 5 tinapay, 2 isda, tumingala sa langit, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati niya ang tinapay at niutos sa mga alagad na ipamahagi sa mga tao. So pinakain niya. Nakakain at nabusog ang lahat, nang ipunin ng mga alagad ang tatirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing na tinapay. Mamaya, isa-isain ko liyan. May 5,000 lalaki nakakain bukod sa babae at mga bata. Noong mga panahon yan, binibilang lang lalaki. So sabi ng mga scholars, hindi lang 5,000 to, mga 20,000 to pataas. Kasi may asawa eh, magkasama lagi asawa at may kasamang anak. Nung naman, hindi naman uso family planning. Hindi naman isa lang anak. So kung sa isa-isang anak, isang pamilya, 3 agad. No? 3 times 5,000, ilan? Naku, naghang sila. 3 times 5,000. 15,000. Kung isang anak lang. Noon, usong malaki pamilya. Si Jesus nga, maraming kapatid eh. Diba? Sabihin mo na lang, assuming, tigli-5. Ilan na yun? 5 times, 5 times 5. 25,000 na agad yun. So imagine yung dami ng taong pinakain ni Jesus. Okay, so isa-isa. Balikan na natin yung story. Ito, gusto ko sa English eh. Ganun eh, no? When Jesus heard that what happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Sabi ng mga scholars, sa Capernaum daw to, Sea of Galilee. So, doon daw siya sumakay ng bangka sa kabilang side ng Sea of Galilee. Noong time na yon, ang Capernaum ay isang sikat na lugar. Kasi nandito yung daan na tinatawag na Via Maris. Alam ko kung alam niyo yung Via Maris, may kainan, Via Mare. Itong daan na to, main road to, papunta ng Turkey, Egypt, papuntang Rome. So, napakasikat na lugar niyang Capernaum na yan. Kaya doon siya unang nag-minister. Okay? So, lumipat lang siya doon sa isang siguro tagong lugar para siguro mag-pray. Kaya lang alam ng mga tao na naggumagawa siya ng milagro. Sabi ko nga, we're praying na ang Holy Spirit, bigyan tayo rito ng gift of healing. Pag nagkaroon ng gift of healing dito, puno to. Lahat ng tao may sakit sa panahon yun, tama? At yun ang nakita ni Jesus, sabi niya, pinundan siya ng mga tao on foot from town. So, ibig sabihin, sinusundan talaga siya. Kasi bakit? May miracle eh. Diba? Ang tao pag may milagro, sumusunod kahit saan. Meron pa nga yan, may sakit, maluba, sasabihin, mayaman, pinuntahan na po namin lahat ng doktor, pero hindi po kami napagaling, di ba? Ganon. Pero si Jesus, talaga nagpapagaling siya. At ang sabi nga ng mga scholars, hindi lang talaga pagpapagaling, nasipon, ubo, talagang milagro ang ginawa ni Jesus. Kaya itong mga tao, nagpunta. Amen? When Jesus landed and saw the large crowd, He had compassion on them and healed the sick. Artos, ibig sabihin yung mga may sakit talaga, may hina. So, pinagaling niya yan. Yun yung Greek niya. Tignan natin sa John 6:2. Kasi, sabi ko nga sa inyo, sa 4 na book, tignan natin in parallel. Sa John 6:2, a great crowd followed Him and because they saw the signs He had performed by healing the sick. So, yung may sakit talaga ang kanyang punteriya. Kasi una, salvation. Pangalawa, healing. Yun yung minister talaga ni Jesus eh. Kaya lang, sa panahon ngayon, nawawala yung gift of healing. Kasi bakit? Hindi naman inaasam ng church. Amen? So, asamin natin, diba? Ask and it will be given unto you. So, yung pag-pray natin, na pagkatiwalaan tayo ng banal na spirito na magkaroon ng gift of healing. So, marami siyang pinagaling na kakaiba ang sakit. Yung sick daw, asteneo, to be weak,
means, tsaka hindi lang yun, hindi lang yun. Pag sinabi ro asteneo or sick, hindi lang ibig sabihin, ang pinagaling niya, may sakit. Pati daw yung mga mahihirap, tinulungan niya. Nandun yung mahihirap kasi, means poor. So may mga sumusunod na mahihirap sa kanya. Amen. Hindi natin alam paano niya pinagaling yung mga mahihirap na yan. I don't know, maybe it's financially, maybe it's physically, but on something doon, pinagaling niya ang mga may sakit. Sigurado ako ng pinagaling niya, talagang yung mga may sakit, siguro yung bulag, yung pilay. Sabi nga nung isang commentator, yun daw mga walang kamay, nagkakamay. I don't know, hindi ko alam. Hindi wala namang sinulat sa Biblia, pero talagang mga milagro ang ginawa ng Panginoon. So kung ikaw, kahit siguro nasa apari ka, nasa hulo ang Panginoong Jesus, pupuntahan mo. Kung yung isa ay walang paa, bibigyan niya ng paa, talagang pupuntahan mo yan. Kahit nasa kabilang lupalop ka ba ng daigdig, pupuntahan mo doon sa Pilipinas, sa hulo, meron doon Jesus nagpapagaling. At ito nga raw Capernaum, nabansagan, ang tawag, alam nyo, City of Jesus, because sa mga miracle na ginagawa niya. Sobrang miracle daw. Okay, so tuloy tayo. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place." Ito na. "It's already getting late. Send these crowds away." Paalisin mo na. Sabi nga, maaring si Pedro to na nagsabi, Jesus, siguro nagkukwentuhan yung mga disciple. Daming tao. Paalisin na natin. Saan natin pakakainin yan? Nakakalimutan nila na yung Diyos na si Kristong sinusundan ng mga tao, nagpapagaling, gumagawa ng milagro. Kung ikaw kasama mo si Kristo, poproblemahin mo pagkain? Hindi. Hindi lang yan nagpapagaling na may sakit, hindi lang yan bumubuhay ng patay, nagpahinto nga ng bagyo yan, tama? Kaya niya. Pero itong mga tao to, nakasama niya, parang ano pa rin Hindi pa rin, hindi pa rin naniniwala Amen? Sabi niya, paalisin mo na yan so they can go to the villages and buy themselves some food. Jesus replied, wag. Napansin nyo? Yung mga tao, pinaalis ka kay Jesus, wag ka nang mag-church, wala naman nangyari ka sa church mo. Wag ka nang mag-pray, wala naman nangyari ka, pray mo. Sabi ni Jesus, manatili ka sa akin. Manatili ka. Ba't yung prayer ko, 1 taon na, wala nangyayari sa asawa ko. Manginginom pa rin, ang bababae pa rin. So, manatili ka. Pray. Remain. Sabi, wag. Sabi niya, they do not need to go away kasi si Jesus ang sagot ng lahat ng problema mo. Amen? Si Jesus ang kailangan ng sangkatauhan. Pag may Jesus ka, kompleto ka na. Kaya sabi nga niya, and you give them something to eat. Nakaisip ka niya na siguro si Pedro, nag-iisip. Saan kami kukuha ng pagkain? Ikaw nakaisip, di ko magbigay ng pagkain. Parang sa meeting lang yan. Naalala ko pag may meeting, may magsasuggest. Si Gina, Pastora, meron tayong tambourine. Sige, Sister Gina, simulan mo yung tambourine ministry. Parang ganun lang yan Ikaw nakaisip yan, ikaw gumawa niya. No? Ganun. Biblical, kaya natatawa ako nung nabasa ko tayo. Okay? So, sa John 6:5-7, tignan natin. Matthew yung kanina. When Jesus looked up and saw a great crowd, polos, yung crowd kasi marami yung polos parang marami. So, crowd na marami. Kaya sabi ko nga sa inyo, roughly 25,000, baka pataas Coming toward him, he said to Philip, where we shall buy bread? Si Philip pala yung kinausap niya. He asked this only to test him. Alam niyo, minsan si Jesus, sinusubok tayo Tinitignan niya kung nasan yung pananampalataya natin. Kasi nga, kasama mo to, disciple mo to. Marami na akong ginawa misteryo, milagro. Pero hanggang ngayon, bakit parang may duda ka pa? Sabi niya, he already had in mind. Alam ni Jesus yung gagawin. Alam naman ni Jesus ang gagawin sa problema mo. Kalabitin mo ngayon katabi mo, sabi mo, alam ni Jesus yung gagawin sa'yo. Amen? Alam ni Jesus saan kukuha na yung pambabayad sa utang mo. Sino rito may utang? Parang walang, ayun, meron. Lahat daw. Alam ni Jesus saan manggagaling yung pambabayad mo sa utang mo. Alam ni Jesus saan kukuha ng pera para kay Judith. Alam ni Jesus saan kukuha para kay Bill. Alam ni Jesus ano gagawin sa asawa mo, sa anak mo. Alam ni Jesus ang gagawin sa buhay mo. Hindi ba tayo dapat maging proud nun? Kasi alam ni Jesus, una test pangalawa, alam niya. So alam niya, may pagsubok tayo. Sino rito may pagsubok? Magsabi ng amen. Lahat tayo may pagsubok. Ibig sabihin, alam ni Jesus ang gagawin sa'yo. Amen? Kalabitin mo, sabihin mo, alam ni Jesus ang solusyon. Amen? Alam ni Jesus yung solusyon. Alam ko, nakikita ko na nga rito, kung alam ko sino yung
may solusyon eh. Alam ni Jesus. Pero isa alam ni Jesus. Excited. Sino excited sa gagawin ni Jesus? Kasi kung excited ka, mangyayari. If you believe, you will see the kingdom of God. You will see the answers to your prayers. You will see the miracles in your life. You will see how God will move in your life. Amen? Philip answered, it would take more than half a year's wage. Grabe to, no? Computed niya. Okay, yung sinasabi rito, yung half year's wage, isang araw na sahod times 200. Magkano ba per day na ngayon? Nako, magkano? Okay, let's assume it's 610 per day. Sa NCR, 610. So, ang pera raw kailangan, 122,000. Imagine the money that they need just to feed these people. Sabi niya, it would take more than a half year, more than pa, buy enough bread to one bite. Ano bibilin? Tinapay na lang. Anong tinapay yun? Murang tinapay. Pandesal na tigda 2 piso. Ilang libong pandesal ang mabibili mo sa 122,000? At ang sabi, tig-isang kagat. Imagine the people kung gaano karami yan. Kasi ito si Philip, magaling siguro sa mato, naiisip na niya eh, no? Half year's wage, ganong karami. Imagine, ikaw yan, ikaw yung pastor. Ganong karami yung miyembro mo, nagugutom. Ano gagawin mo? Amen? So, ganon kagaling, ganon karami yung tao. We have here only 5 loaves of bread and 2 fish, they answered. So, nung sinabi, may dumating. Tingnan natin kung sino, ha? Sino yung dumating? Sino yung may dalang, sino yung may solusyon? Sino kahit maliit na solusyon? Sino? Sinong disciple? Si Peter. Si Andrew. Alam niyo si Andrew magaling. Parang 2 beses ko lang nakita si Andrew sa mga talata. Una, sino yung dinala niya? Si Pedro. Pangalawang dinala niya, yung bata. Kasi ito, Andrew, one of his disciples, Simon Peter's brother, spoke, here is a boy with 5 barley loaves and 2 small fish. Yung boy dito, lad, yung tinignan ko sa Greek. Yung ibig sabihin ng lad, parang 5 to 7 years old. So imagine, may bata na susunod-sunod, may 2 isda at 2 isda at ilang tinapay? 5. At ang sabi rito sa Greek, hindi tinapay na tinapay. Crackers ang dala. At alam niyo, yung isda niya, hindi isdang isda, hindi tilapia. Sardinas, 2 ganong kalaking sardinas lang. Siyempre, 7 years old. Sino 7 years old? Si Dean ba, 7 years old? 7. Ganyan kalaki yung batang may dalang. Magdadala ba yan ng maraming tinapay? Siguro kanya lang yun eh. Siguro may daladalang lunchbox lang si Dean. Imagine nyo si Dean, may siyempre, crackers lang dadal niya, Skyflakes. 5 Skyflakes. Bata, hindi naman nagugutom yan. Tsaka 2 maliit na isda. Wala pa sigurong inipit nun. Wala pa sigurong... Imagine kung gaano kaliit. Minsan kasi may poster ka makikita, 1 boy with 2 fish and loaves of bread. Ang daming tinapay. French bread pa yung nando sa basket. Hindi ganon kung titignan mo yung storya. Ba't magdadala ng maraming tinapay? Nagdi-deliver? So imagine natin yung storya, balikan natin yung storya nung totoong nangyari doon sa feeding. Okay, kaya maganda, pinaparallel natin sa mga verses eh. Okay, ang sabi ni Jesus, dalin mo rito. Sino sinasabi niya? Siguro yung bata. He said, and direct to people to sit down to the grass. Okay, imagine niyo, assuming 25,000. Anong sabi dito? Merong isang talata, hindi ko i-group daw sila sa 50. Okay, imagine. Ilan ba tayo rito? Wala pa yata ng 20, mahigit lang ito. Imagine 50. I-divide mo sa 25,000. Ilan yun? O sabi siguro, wala pang megaphone nun. Ay, mag-group kayo to 50. Doon kayo sa grass. Pag nasa grass, ano ini-imagine nyo? Nag-uupuan. Nag-picnic. Yan ang sabi ni Jesus, pagod na kayo. Sige, picnic muna tayo. Imagine the story. Merong, 25,000 o 15,000 na lang. Assuming, 15,000. Na i-group mo sa tigsi 50. Gano'ng karami yun? Siguro, ilan yung disciple? Akala ko 10 lang eh. Okay. Yung 12 na yon, siguro naglalakad-lakad, group yourself to 50, group yourself to 50, maupo kayo. Imagine ninyo,
Ang dami nun. Pagod na pagod dito yung 12. Tapos, tinawag niya yung bata. Akin na yan. Alam niyo, hanggat hindi nasa kami ni Jesus ang isang bagay, walang milagro. Pero pag binigay mo na kay Jesus yung problema mo, may milagro na. Amen? Ano yung nasa kamay mo ngayon na ayaw mong ibigay kay Jesus? Yung nagpe-pray ka, Lord, tulungan mo ko yung asawa ko, babaero. Amen. Ano kaya gagawin ko dun para hindi naman babae? Lord, ang dami naming utang. Ito po yung utang kay Judith, yung bill namin. Ito po lahat ng babayaran sa internet. Lord, tulungan mo ako, tinataas ko sa iyo. Amen. Pagkatapos ng amen, akin na nga uli, saan ba ako utang? Sometimes ganun tayo pag nagpe-pray. May problema ka sa trabaho. Lord, yung boss ko, itinataas ko sa iyo. Amen. Kunin mo ulit. Ano kayo gagawin ko sa boss ko? Bigyan ko kaya ng regalo para maging mabait sa akin? Ganun tayo minsan eh. We pray. We pray. We lift up everything to Jesus. Pagkatapos ng amen, ibabalik mo sa iyo. Ang sabi rito, ibigay mo sa akin kasi unless na nasa kami ni Jesus, hindi dadami yan. Hindi masusolusyonan yan. Ikaw ano dala-dala mo ngayon na ayaw mong ibigay kay Kristo? May problema ka? Kurado ko, lahat dito may problema. Sino may problema rito? Magsabi na amen. Oh, tamo lakas. Kasing lakas ng amen, yung kaninang amen sa mga pinagpala. Lahat tayo may problema rito. Ano problema mo? Katabi mo nga, kalabit mo, ano problema mo? Pati bata may problema eh. Baka to si din may problema na to si din eh. Lahat may problema. Ang sabi niya, ibigay mo sa akin. Ang sabi niya, He directed the people to sit down to the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, looking up to heaven, He gave thanks. Nung hawak na niya yung 5 biskwit at yung 2 sardinas, itinaas niya. Ang sabi doon, thanks, nagpasalamat, tuwan-tuwa si Jesus, Eucharesto ginamit. Parang, Lord, thank you. Yung nagpapasalamat siya kay Jesus, kay God. Sabi niya rito, una, kinuha niyo, binigay mo sa akin yung problema mo. At ang ginawa ni Jesus, nagpasalamat. May verse ba kayo nakikitang ganon? Na pag binigay mo sa akin ng lahat ng prayers mo, magpasalamat ka. May naalala kayo? Wala, ang tatagal na nag-charge nito. Bigyan ko kayo ng New Testament. Philippians 4, 6 and 7. Diba, do not worry. Sabi niya. Tapos, give thanks. Diba? Ganon to eh. Nagpasalamat. Akin na problema mo, itataas natin kay Lord. Magpasalamat ka na. Ano pinapakita sa atin ngayon mga kapatid, pati sa mga nanonood? May problema ka, itaas mo sa Diyos at magpasalamat ka na. O parang wala nagpapasalamat kay Lord. Parang gusto nyo, inyo na talaga yung problema nyo. Ulitin ko. Sino may problema? Magsabi na amen. O parang nawala na uli. Sige, kalabatid mo yung sarili, kapatid mo. Sabihin mo, may problema ka ba? Laksan mo. Wala talaga. Wala. Tulog. Parang ayaw ibigay kay Lord. Sino rito ang gustong ibigay kay Lord ang problema niya? Sino rito gusto na magpasalamat kasi inayos na ni Lord ang problema niya? Parang yung amen niya, amen. Talagang hindi aayos ang problema natin pag ganyan. Dapat excited ka na, Lord, salamat, may pambayad na ako. Lord, salamat, magaling na si nanay. Lord, salamat, yung anak kong makulit, mabait na. Hindi ka ba excited? Tignan mo yung katabi mo kung excited ang mukha. Parang hindi naniniwala. Alam niyo bakit tayo hindi naniniwala? Kasi minsan hindi tayo naniniwala kay Kristo na kaya niyang ayusin yung problema natin. Ang laki ng utang ko. Ang laki ng pinagdadaanan ko. Kaya ba ni Kristo yon? Ang sabi niya, if you believe, you will see the glory of God. Nasa atin ang sagot ng problema natin. Yun ang mahirap sa ating mga Kristiyano. Minsan, Kristiyano tayo, oo, nagpe-pray tayo, oo, but we don't believe that God can solve our problems. Sometimes ganun tayo. Alam nyo, meron na, way back, gusto namin mag-Baguio ni Pastora. Sabihin ko na, gusto namin. Ngayon, ang sabi namin, wala kaming extra eh. Talagang ang pera namin, saktuhan, budgeted yan. Sabi namin, pag may nag-lab kit, makakompleto tayo ng mga 10,000. Yun ang budget namin, 10,000, punta kami Baguio. Alam nyo, last week ba yun? Last week o last week? Last week lang. Hindi, last week kasi pumasok na ako last week eh. Nakapag-Baguio kami libre. Amen? Magkano lang ginastos namin? Wala pang 1,000.
Kasi pagkain na namin ng pauwi yun eh. Yung nandito na kami. Pero yung gastos namin doon, lahat libre. Amen? Kasi alam ng Lord ang kailangan. Ipag-pray mo. Pinagpipray ko yun eh. Lord, gusto ko magbagyo. Na-refresh ako 2 araw. 3 araw, 2 gabi. Hindi ko naisip yung mga problema ko. Hindi ko naisip yung problema sa trabaho. Kasi ako, on call, 24/7 eh. Ano ako eh, IT ako eh. Pag may problema talaga. Nung nasa Baguio ako, minimessage ako. Sorry po, nakalib ako. Ayaw pa rin, text, sir, ito yung problema. Sorry po, nasa province ako. Ay, wala na silang magawa. Binibigay na sa iba yung problema. Amen. The moment you lift up whatever it is to Jesus, gagawa siya ng milagro sa buhay mo. Amen. Para sa amin, malaking bagay yun. Kasi sa totoo lang, sino rito nakapagbagyo na? Taas ang kamay. Nakapagbagyo. O tamo, buti pa kayo nakapagbagyo. Ako, 35 years old, di ba ako nagbabagyo? Sinungaling ka, pastor. Magsisingkwenta na ako, hindi lang halata. Gwapo lang ako. Hindi pa ako nakapagbagyo. Oo, may ipopost nga ako. Hindi ko pala may post. May ginawa akong parang vlog eh. First time ko sa Baguio. Hindi ko nilagay edad ko. Nagpupunta kami ng Benguet, dumadaan lang kami doon. Kasi daanan yun, di ba? Nakikita ko lang sila, naamoy ko lang yung hangin. Pero yung nandun ka, alam niyo, dami namin blessing. Wala. Meron kami titiran supposedly. Kaya lang, hindi kami doon napatira. Ngayon, naghanap kami. Naghanap kami na matitiran. Lumakad kami by foot. Alam mo, magtataho eh. May nagtataho, lumapit. Alam, turista kami kasi mukha kaming turista. Ganun eh. Aram niya, sabi nung kailangan mo namin ng titirhan. Doon no, mura, di sinama kami. Alam yung pangalan ng residence? Divine Lodging. Oh, divine pa. Sabi ko talagang dito kami dinadala. Parang Kristiyano pa yata may sila yung pinakamura. Siyempre, pag ikaw meron ka ng tirahan, alam mo na, halapin mo na isang pupunta. Sabi ba, ganon. Di tanong ako, saan ba yung papuntang Burnham? Doon ho, saan papuntang SM? Diyan lang ho. Alam nyo, kung saan yung SM, tapat lang namin. Alam niyo, Session Road, dito lang pala. Yung Burnham, doon lang pala. Yung Sky Ranch, doon lang pala. Accessible lahat. Natrap kami sa SM dahil umulan ng malakas kung hapon. Wala kaming magawa. Alam niyo, napakahaba ng pila ng taxi. Kami, hindi kami magta-taxi, maglalakad lang. Kasi doon lang tapat lang yung hotel namin. Eh. Blessing pa rin ng Lord. Amen? Kasi pag kumilos ang Lord, alam niya lahat ng kailangan mo. Ito pa nakakatuwa. Naiwan ko Rexona ko sa bahay. Sobrang pagmamadali. Grabe, hindi ka pala papawisan dun. Talagang hindi marunong si pastor. First time talaga. Sa inyo, sa akin natutuwan-tuwa ako. Pero hindi ako pinawisan. Hindi ako nag-eskinol kasi yung skin ko kasi kailangan na eskinol yan. Kahit ganyan yan. Walang alikabok. Why? Provision ng Lord sa amin. Amen. Na-refresh kami. Kaya kanina nag-usap kami ni pastor Alam mo, ngayon di na mainit ang ulo ko kasi ni-refresh ako ni Lord eh. Baka minsan mainit ang ulo mo, kailangan mo lang magbakasyon. Isang ganun. Kailangan lang natin ng break. Hindi mo kailangan huminto. Sabi nga, hindi natin kailangan huminto. Ang sabi ni Lord, come to me, all of you, I will give you rest. Rest lang kailangan mo. Amen? At ganun nito, alam ni Jesus ano yung kailangan. Ito na mabigat. Nung pinag-pray yung tinapay, nagpasalamat si Jesus. Hati-hati niya yung tinapay. Pag bagsak ka na, pag broke ka na, may milagro mangyayari. Amen? Ay, hindi sila excited sa milagro mangyayari. Broke the loaves, and then He gave to the disciples, and the disciples gave to them to people. Oh, ilan yung disciples? 12. Ilan yung tao? Assuming. Ilan? 15. O 20,000. Yung 12, magbibigay sa, ilan? 20,000. Ilan yung tinapay? 5. Ilan yung isda? 2. Na-broke yung tinapay una sa kamay ni Jesus. Tama? Pero binigay bata. Alam niyo, hindi kukunin ni Jesus ang problema mo eh. Kailangan ibigay mo muna. Pag nasa kamay na ni Jesus, may milagro. Ano ginawa niya? Hinati niya muna sa 12, yung 5. Yung 5 at 2. Hindi ko alam kung paano. Kasi nahati eh. Imaginein mo yon, tigsi 50. Sa tingin niyo ba, bumabalik pa yung disciple kay Jesus para humingi? Hindi na. Nasa kamay na ng disciple, bigay lang sila ng bigay. Amen? Nakita niyo yung milagrong ginawa ni Jesus sa kamay ng mga disciples? Hindi na babalik yan. Ang layo nun, 50, tapos 20,000. Ang dami nun. Pag binigay na ni Jesus sa iyo yung milagro, dahil na-broke ka na, magmimilagro na kamay mo.
Amen? Yung kamay mo magpuproduce na ng pwede mong gawin para masolve yung problema mo. Tanong, sino may problema sa pera? O lahat? Pag tinaas mo kay Jesus yung problema mo, magmimilagro yung kamay mo. Dali, tingnan mo yung kamay mo, tingnan mo yung dalawang kamay mo. Dali, tingnan mo yung kamay mo. Lord, paramihin mo na. Amen. Mag-thank you na kayo. Sabi, Eucharist to thank. Thank you, Lord. Gagamitin mo yung kamay ko. Minsan, nagpe-pray tayo, Lord. Nananampalataya ako, manalo ako sa loto. Hindi mananampalataya yun. Mananampalataya. Hindi doon. Yung kamay mo mismo ang gagamitin ng Lord para magkamerong ka. Amen. Alam ko, may patuto pa si Pastora Ma'am niya. Sinarang magkikwento no? Pero alam nyo, nakakatuwa ang Lord. Amen? Sabi to, miracles happen when you are pag sadsad ka na, may milagro na mangyayari sa'yo. Pero dapat itaas mo sa kamay ni Kristo. Hindi magmimilagro yan pag nasa kamay mo. Then, they all ate and were satisfied. Yung satisfied daw dito, alam niyo yung gluttony? Yung sobrang kain na lang ng kain. Yung busog na busog. Nakakain na ba kayo sa eat all you can? Nakailang ang plato mo siguro, umaapang. Sino rito nakakain sa Wendy's dati na may salad bar pa? Ay, hindi nila inaabot. Di ba ganun kataas yung salad bar? Ganun daw to kasi busog na busog So, ibig sabihin, yung 2 isda at 2 sardinas at 5 crackers, napakain yung 20,000, na busog na sila. Overflowing yung blessing. Bumukas ang langit at bumaha ng pagpapala. Kayo ba gusto nyo bumukas ang langit at tumapo ng pagpapala sa inyo? Ibigay nyo kay Jesus. Meron 3 ba o 4 na instances sa Biblia na bumukas ang langit. Unang-una noong panahon ni Noah. Noong panahon ni Noah, bumukas ang langit, bumuhos ang rumaragasang tubig. Tama? Baha. Ano ba yung isa pa? Nakalimutan ko. Ayun, nung bumukas ang langit, nung kailangan nila ng pagkain sa wilderness, bumabagsak sa langit, Mana. Ang sabi nun, kung titignan daw yung mana na yun, sobra-sobra sa kanila, times 4, times 5 ng isang tao ang kaya. Kaya, di ba, kunin nyo lang yung kailangan nyo. Kaya yung iba, nanghihinayang kumuha ng marami. Kaya lang, pagdating na umaga, inuud na. So, yun yung second time na bumukas ang langit. Ito rin yata bumukas ang langit. Nagpasalamat si Jesus, ito ang tuwa siya Pero alam niyo, may sikreto para bumukas ang langit. Tanong sa akin, pastor? Parang wala, si pastor lang kausap ko rito. Siya lang yung gusto bumukas ang langit Sabihin niyo, ano po yung pastor? 1, 2, 3. Yan. Malakay 3:10. Ay? Ang sabi, bring the whole tithe to the storehouse and see that I will open the floodgates of heaven. Alam niyo na gagawin niyo, ha? yung iba, Lord, kulang Kulang. Basahin niyo Biblia. Sabi ko naman sa inyo, lahat ng kailangan ng tao para mabuhay na sa Biblia, lalong-lalo na pera. Subukan niyo raw siya. Pastor, sa Israelites lang yun. O sige, balik tayo sa panahon ni Abraham. Wala pang Israelites. Maliwanag ba yun? See, I will open the floodgates of heaven. Ay, ito ma-reflect. Dapat na-picturean ko. Oo nga, no? Hindi ko alam yung iba nagulat, natuwa, aray. Amen. The Bible is complete on everything that we will need on this life. Amen. Hindi ko na sasabihin sa inyo gusto nyo gagawin nyo. Hindi kasi yun ang topic natin Nasingit lang yun Okay, isa-isay natin. What to do when you are broken? Number 1, put your trust on the hands of God. Amen. Di ba nung nasa kamay na ni Jesus, nagmilagro, pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha 5 tinapay. Diba, binigay, tapos kinuha niya. Nagkaroon na ng miracle Unless na nilalagay mo sa kamay ni Jesus ang problema mo, hindi magkakaroon ng kasagutan yan. Huwag mong kunin kasi pag nagpe-pray tayo, Lord, andyan na si Judith, iyon na, wala kang pambayad. Amen. May Bombay dito dadaan mamaya. Amen. Kilala ko yung Mari ko, Mari, baka naman may, kailangan ko Huwag ganun. Pag sinabi ni Lord sa'yo, minsan kasi may assumption tayo, ganito Lord, kailangan ko ng pera, lalapitan ko po ito si kumare ko, o kaya yung Bombay po, lalapitan ko. Tinuruan pa si Lord. Tinuruan pa ni sa Lord, paramihin mo. Walang ganun. Nagulat pa nga sila
Buti pa si Andrew, dinadala niya kay Lord. Tanyo yung dalawang dinala ni Andrew na pakinabangan. Sino dalawang dinala ni Andrew? Tsaka yung bata. Yung batang si Dean, 7 years old. Amen? Ano ba yung nasa kamay ni Jesus? Pagkasabi dumura sa Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid sa mata ng bulag. Nilagay sa kamatan yung putik na may dura. Ano nangyari doon? Nakakita. Amen? Kapatid, ano gusto mong ilagay sa kamay ni Jesus ngayon? Ikaw lang naman yan eh. Kasi unless you put everything or whatever that you need in the hands of Jesus, hindi magkakaroon ng milagro, hindi magkakaroon ng multiplication. Mahirap, oo. Lord, Pastor, ang tagal na namin pinagpipray, 2 taon na pero walang nangyari. Hindi, may nangyayari yan. Maniwala ka sa akin. Sometimes ako rin nawawala. Alam niyo maganda sa may asawa na pareho kay mananampalataya. Second Holy Spirit ang asawa eh. Lalo na yung mga asawang babae. Second Holy Spirit yan, di ba, Pastor? O, di ba? Amen? Parang ano. Di ba na, brad? Second Holy Spirit yan. Bumubulong yan eh. Na-check ako madalas eh. Minsan sabihin ko, pray ako ng pray. Nag-pray ako eh. Dani, matagal na natin pinagpe-pray eh. Oh, ba't nawawalan ka ng pananampalataya? Ganun yung mga misis eh. Pero pag sila nawawalan ng ang hirap. Atawa. Parang ang daming verse ko ibabato. Tayo isang verse lang eh. Para medyo, nga, no? Amen? Minsan ka nag-sermon ka pa eh. Amen? Ang sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Pag nilagay mo sa kamay ni Lord, bahala na si Lord. Amen? Yung anak mo matigas ang ulo, lagay mo sa kamay ni Lord dyan. Bahala si Lord. Aayos yan. Marami kami pinagpe-pray sa buhay namin. Ang dami namin, sabihin na natin kami mismo lingkod ng Diyos, pero minsan marami pa rin kaming regrets. Sabi nga ng iba, thought guy. Pero hindi na. Yung mga opportunity na nawala sa amin. Because of, siguro, maling desisyon. And naintindihan na namin ngayon, pero alam niyo, ang Lord mabuti. Siya'y umaayos talaga. Meron kami pinagpe-pray for 5-6 years na, no? Nung paggagaling namin ng Baguio, bigla kami kinabahan, pero answered prayer pala. Amen? Yes, meron nga lang mabigat, pero meron lang katumbas, pero we believe God will still move. Amen? Minsan sa dagutang Lord, sa inaasahang hindi mo gusto, pero yun ang siguradong solusyon kasi yun ang sagot ni Kristo. Amen? Lord, hindi ito pinagpipray ko, bakit ito binigay mo? Yun ang best para sa iyo. Kasi alam ni Lord ang kailangan. Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, alam ni Lord ang kailangan. Amen. Alam ni Lord ang kailangan mo. Amen? Pag walang-wala, sa Diyos magtiwala kasi laging may himala. Sino gusto ng himala? Magsabi ng amen. Amen. Okay, pangalawa, rest and remain in His presence. Nasabi dito, pag durog ka, huwag kang alis sa piling ni Lord. Kasi ganito eh, pag yung nanay mo may sakit, ilang taon mo na pinagpe-pray, minsan nawawalan ka ng tiwala, nawawalan ka na ng palataya, gusto mo dalhin sa faith healer. Pero sabi ni Lord, remain. Minsan yung utang mo, laki-laki na. Lord, ang laki nito, milyon. Anong gagawin ko? Gusto mong mangutang kung kani-kanino. Gusto mo na yatang gumawa ng pang-scam eh. Pero sabi ni Lord, remain. Pag ikaw minsan, yung pinagpe-pray mo taon na hindi sumasagot ang Lord, yung kapatid mo pinagpe-pray mo, magkaaway pa rin kayo, malayo pa rin ang loob mo sa pamilya mo, ang sabi ng Lord, remain. Huwag kang aalis sa Kanya. Yung iba, pag may sakit, dali na natin ito sa faith healer. Dali na natin ito sa mga lumuluhod. Dali na natin ito sa mga umiiyak-iyak. Wag! Ang sabi ng Lord, remain. Kapatid, kung nasan ka ngayon, yun yung the best para sa iyo. At ito, lugar na to, ang siguradong best sa iyo sa umagang ito. Amen? Dinala ka ng Diyos dito kasi merong sasabihin ang Diyos sa iyo. Kasi sabi ng Lord, remain. Sabi mo, remain. Huwag kang aalis. Wala naman nangyayari dito eh. Pogi lang ang pastor eh. Hindi, sabi ng Lord, remain. Amen? Remain. Sabi dito, hindi na sila kailangang umalis. Sabi mo, hindi mo kailangang umalis. Hindi mo kailangang umalis. Hindi mo kailangang umalis. Amen? Ang sabi pa nga ni Jesus, come to me. Sino yung tinatawag niya? All of your weary and burden, and I will give you rest. Lord, ang hirap talaga eh. Ang hirap talaga. Ang hirap ng relasyon namin, yung mga anak ko, yung relasyon ko sa magulang ko, yung relasyon ko sa pamilya ko, sa kapitbahay ko. Ang hirap.
Pinagpe-pray ko sa'yo, 6 na taon na, yung kapatid ko hanggang ngayon hindi pa rin naboborn again. Sabi ng Lord, remain. Patuloy ka lang. Lapit ka sa akin, pagpapahingin kita. At kapatid, pag durog ka, sigurado ko kailangan mo pahinga. Kasi ako, hindi nyo lang napapansin kasi gwapo lang ako. Pero nung mga nakalaang linggo, durog ako. Kasi dami na pinagdadaanan. Sasabi nga ni Pastor, sabi niya, buti nakakapag-preach ka. Sabi ko, hindi naman ako yun, si Lord yun eh. Dami na pinagdadaanan sa trabaho, sa finances, sa health. Alam niyo man, health issues namin siguro, no? Pero sabi ng Lord, remain. Ito ba nakakatuwa? Ewan ko kung nangyayari sa ito, Pastor. Sa mga pastor na nakikinig dyan. Pag Friday, di ba? Saturday, Sunday, may gawain. Lagi may nangyayaring kakaiba. Yung malapit na Bible study, may Bible study kasi may na 3:30 tsaka 4:30. Kung ano-ano nangyayari sa umaga o sa gabi, na parang ayoko na mag-Bible study, wala naman nangyayari dyan. Pigilan ka talaga ng kalaban. Minsan yung linggo, gabi, ayaw na namin pumunta rito. Pipigilan ka ng kalaban. Pero sabi ng Lord, remain. Ang kalaban ayaw ka ma-bless. Ang kalaban ayaw niya maibigay sa iyo yung salita ng Diyos. Ang kalaban ayaw mo matutunan yung mga mensahe ng Lord sa iyo. Minsan nga nasa church ka, pinapatulog ka eh. Minsan nga nasa church ka, ihi ka ng ihi. Kasi naman ito, matandito pa sa church, ihi ako ng ihi. Napansin niyo yun? Kalaban yan. Kalaban yan. Nakalimutan ko lang isang minsan eh. Sabi namin, hindi, kalaban yan. Nasingitan tayo ng kalaban. Pag-pray mo lang. Hindi naman papatalo ang Lord eh. Sabi nga yung kalaban, talunan na yan 2,000 years ago. Ang ginagawa lang niya, gusto niya magsama. O kung hindi niya maisama, at least yung oras mo sa lupa, puro problema. Kasi ayaw niya na masasayang anak ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo kung anak ng Diyos yan. Pag anak ng Diyos yan, ayaw ng Diablo na maging masaya yan. Minsan, ang gagamitin pa sa'yo, asawa mo, anak mo, yung malalapit sa'yo. Sabi nga, mahirap makasakit ang mahal mo. Tama ba? Teka muna, unang tanong pala dapat, nagmamahal ba kayong lahat? O parang iba, hindi ah. Masakit pag ang ginagamit ng kalaban, yung mahal mo sa buhay. Tama? Minsan mag-aaway kayong mag-asawa, huwag na tayong mag-church dun. Wag na. Yung anak mo naman, di magising. Hoy, gumising ka na, mami, matsakit lahat sa akin eh. Minsan nagugutom ka, parating ka na rito, sumasakit pa tiyan mo. Minsan yung tricycle mo, ayaw mandar. Minsan nangyari sa amin, service namin, hindi dumating. Naku, sabi ko, paano yan? Nangyayari yan. Ay, alam mo, kalaban yan. Kalaban yan. Kasi ayaw ng kalaban, makuha mo yung biyaya na para sa'yo. Sabi sa John 10:10, I have come to, the thief comes to kill, steal, and destroy. Amen? Pero sabi niya, remain in me. Because unless you remain in me, hindi mo mararamdaman yung pagpapala. Amen? Sabi dito, remain in me, and you will bear much fruit. Mga kapatid, yung mga natututunan niyo na barita, nagagamit nyo. It will bear fruit sa puso mo. Minsan, akala mo lang, hindi mo ako napansin. Minsan, akala nyo lang, hindi ako narinig. Subukan nyo, halimbawa, yung mga bata, lahat naman tayo dito, naging bata eh. May sinabi ang magulang mo. Sabi, halimbawa, lahat tayo millennials, Gen Z. Anak, magsaing ka na. Wait lang. Diba, ganun naman ako sagot ng bata ngayon. Dati nun, pag kumuha na ng pamalo, si Brad Emmanuel, sama ng tingin sa akin eh. Kasi noon, may pamalo pa talaga, di ba no? Yung pamalo, hanger na, yung papamalo sa inyo. Sa akin kasi hanger, kakawayan. Pag gumano na yung nanay mo, talagang kikilos ka eh. Ngayon, wait lang. Pero gagawin ng bata, tama hindi. Kasi kahit na, basta may salitang binitawan, nasa puso't isipan. Kaya ang gusto ng Lord, you remain here in the church. You remain in the Bible study. Kasi minsan, akala mo lang tulog ka, akala mo lang hindi mo naririnig, pero nagre-rema sa'yo dahil buhay ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, remain. Pag walang-wala, manatili sa Diyos. Pangalawa, act in faith. Yung bata, tanong, doon sa feeding of the 5,000, sino yung manghang-manghang? Tingin nyo lang. Mga tao. Sino ba? Bata. Yung bata. Sabi niya, 5 crackers lang yun. Paano dumami? Di ba? Bata yun. Imagine mo si Dean. Binigyan niya lang tayo ng 5 skyflakes tsaka 2 sardinas. Yung sardinas pa nga, isang ganun ng sardinas, 4 ang laman nun eh. Alam ko yun, ulam ko yun minsan eh. Minsan, di ba? Maraming sardinas yun. Imagine mo, 2 lang, tapos 5 skyflakes. Yung bread lang ha, hindi yung pack. Tapos siguro niya, bakit ang dami? 5 lang yung binigay ko sa mama. Ba't dumami? Yung bata! Amen?
Kasi nung sinabi ni Jesus, bigay mo sa akin, binigay niya. Sabi niya, kaya gagawin sa akin ito ng mama. Amen? Sabi dito, have the people sit down, there was plenty of grass, and they sat down about 5,000 men. Sino pa yung naniwala at nagtiwala? Una, yung bata. Pangalawa, yung disciple. Siguro sabi ni Peter, tsaka ni Philip, ano na naman ang gagawin nito? Kaya lang, sumunod sila. Kasi kung hindi sila susunod, anong gagawin mo? Wala naman tayong pagkain eh. Di ba? Yung mga tao naman, siguro yung mga tao may faith pa nga eh. Kasi sumusunod sila kay Jesus eh. Uy, tara, party to, party. Kasi pag may grass, di ba? Kailan ba may mga grass? Di ba sa mga park? Di ba? Sino rito nagpupunta sa, Luneta pag New Year? Di ba? Iba doon nag-New Year. May fireworks, tapos picnic. May grass doon. Pag may grass kasi, parang, di ba? Parang ang sarap-sarap umupo. Lalagyan mo lang ng kumot. Siguro sabi ng mga tao, uy, party to. May pagkain. At sabi, they were satisfied. Amen? Sabi dito, now, faith is the confidence that we hope for and the assurance that we have do not see. Pag may pananampalataya ka, the moment that you bring up, you lift up everything to Jesus na pinagdadaanan mo, nakikita mo may solusyon na. Amen? Kung may pananampalataya ka, hindi ako nagugulat. Ako ginugulat ko sarili ko eh. Yung prayer mo, halimbawa may gusto kang puntahan, ako kasi noon talaga nakikita, meron na akong vision na ganito yung gagawin namin, pero hindi pala ganun na nangyari. Kasi hindi pa nga ako nakapunta ng Baguio. Pero meron na akong, napiperceive ko na sa isip ko anong itsura ng Burnham Park kasi nakikita ko sa pelikulang ganda-ganda eh. Hindi namin napuntahan yung magandang lugar na yun kasi nagmamadali kami. Na yung Session Road, kasi nasabi sa akin ng mga kasama ko, Sir, punta kayo Session Road. Alam niyo Session Road, ewan ko, nakapunta na kayo, di ba? Ako first time ko eh. Sa hapon, lumabas kami, kala mo para ka nasa New York. Isa pa tuwan-tuwa ako sa kanila. Ewan ko lang ah. Kumain kami sa Jollibee, na-promote pa, no? Kumain kami sa Jollibee. Di ba, usually, pag ikaw kumain sa Jollibee, tapos ka na, anong gagawin mo sa pinagkainan mo? Di nga, di natin. Iiwan. Tama, iiwan. Kami rin, iiwan namin. Alam niyo yung mga tao doon, hindi. Dadali nila doon sa basurahan. Yung iba, ganon, tatanggalin sa iba, may tray, lalagay yung mga pinagkainan, lalagay doon. Iba ganon, iba, doon sa iba, hindi. Ewan ko kung disiplina nila yon o ano. Yung mga tubig, nilalagay nila meron kasi sa basurahan, may bulok, nabubulok, hindi nabubulok, tsaka tubig. Yung natira nilang coke, tinapon nila, tapos nilagay nila ro sa hindi nabubulok, pwedeng i-recycle. Tapos yung mga tira-tirang buto, nilagay nila sa nabubulok. Tapos inayos-ayos nila yung tray, plato, baso, kutsara. Sabi mo na mangha ako sa kanila eh. Bakit? May disiplina tao sa Baguio. Kasi ang linis. Hindi ko pinopromote na manghalan talaga kasi dito hindi ko makita yun eh. Kahit to sa mga mararayang kainan, di ba? Utaka ng MOA, kasi doon high-end eh. Pero iniiwan lang. May tigakuha, doon hindi. Amen? Hindi ko na-perceive sa isip ko yun. Na-perceive ko talaga Burnham Park kasi yun at saka Session Road na lalakad kami ni Pastora ron. Amen? Kasi pag may pananampalataya ka, nakikita mo na yung mangyayari sa buhay mo. Tanungin ko kayo, sino may pananampalataya dito? Nakikita mo na ba yung kasagutan sa panalangin? Nakikita mo na ba na malaya ka na sa utang? Sige, diretsoy na natin. Usapang pera to eh. Nakikita mo na ba na ikaw yung nagbibigay? Hindi ikaw yung binibigyan o ikaw yung humingi o ikaw yung nangungutang? Dapat makita mo sa sarili niyo, bukas bibigyan ko to si pastor, bahay at lupa. De, joke lang. Amen. Yung bibigyan, magbibigay ka na. Hindi na ikaw yung nag-iintay na yung pag darating yung offering, hindi ko maibigay ito eh. Yung pag nag-offering, tuwan-tuwa ka, hindi pa nga dumarating yung offering, may sobre ka na. Kasi bakit? Siksik, liglig at tumaapo yung pagpapala sa buhay mo. Asamin niyo yun sa buhay niyo because that is faith. Amen? Pag walang-wala ka, manampalataya ka sa Diyos. Amen. Pag walang-wala ka, pag sadsad ka na, kaya nga broken eh. Unless you are broken totally, kasi pag hindi ka broken, ganito tao kinakaya eh. Ba't tayo pagod? Tignan mo yung katabi mo kung pagod. Tignan mo. Alam mo bakit pagod yung mga katabi nyo? Kasi kinakaya ang problema nila. Ako, tignan nyo, fresh. Ganun nila. Amen. Kasi bakit? Nasabi ng Lord, come to me eh. Huwag mong kayanin. Kalabitin mo, dali, sabi mo, huwag mong kayanin. Huwag mong kayanin, nandiyan si Lord eh. Kaya ka nabibigatan, kinakaya mo. Uy, kailangan natin kumita ng perang marami kasi may bayarin. Yes, magtrabaho ka, pero huwag patayin yung sarili mo. Kasi darating ang blessing sa iyo, sa ayaw at sa gusto mo, pag may pananampalataya ka. Amen? Yung bagay yun talagang praise the Lord. Kasi alam nyo, ang target namin talaga,
September, October, tama. September, October. Alam niyo magkano pala yung pera namin sa 10,000? 3,500. 3,500 pa lang yung pera, iniipon-ipon namin. Sabi niya, October na next week. Alam niyo, biglaan. Honey, Baguio daw tayo. Praise the Lord. Live ako agad. Amen? Sabi dito, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards. Kasi pag naniniwala ka may Diyos, naniniwala ka kaibigan yung pinagpipray mo. Ang tanong, may pananampalataya ka ba? Babalik tayo sa mga turong yan. Alam mo bakit? Kasi yan ang kailangan ng tao, lalong-lalo na sa pera. May pananampalataya ka ba? Masusolusyonan ng Diyos yung malaking utang mo. Yung malaking pangailangan mo, yung malaking pangailangan mo sa mga anak mo, yung malaking pangailangan mo sa panganganak mo, yung malaking pangailangan mo sa gusto mong bumili ng bahay at lupa, gusto mong magkaroon ng magandang sasakyan. Alam niyo silang sikreto niyan eh. Gusto niyo bumukas ang langit? Gusto niyo bumukas ang langit? Alam niyo na gagawin niyo. Amen? And then lastly, yearn for miracle. May miracle lagi. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, may miracle. May miracle. Amen? Sabi dito, pinaupo niya sa mga tao sa damuhan, pinaghati-hatin, tinapay, inuto sa lagat, ipamahagi sa tao, nakakain na ng busog at lahat. Ito pa, matindi. Bakit? Di ba, kumain na, busog na lahat. May nakuha 12, ilang basket daw? 12. Hindi raw basket na kaing yun. Ang sabi nila, syempre, dala-dala nila ron, yung suitcase lang nila. Siguro, doon nila nilagay. Pero kahit na, bakit 12? Tingin nyo bakit 12? Tama, oo, tama yon. Pero bakit 12? Bakit? Tama yun. Sabi nung iba, para doon mapahiya. Hindi kayo nung palataya. Ayan, titigil-tigil sabi naman nung iba, reward. Bakit reward? Ikaw mamigay sa 20,000 na tao, tignan ko kung hindi ka mapagod. 12 ka lang. O ilan na tayo dito? Halimbawa, meron dyan 20,000 na tao. Siguro yung 20,000 tao hanggang dun. Tapos mamimigay tayo ng skyflakes. Tignan ko lang pagkalipas ng hapon. Siguro si Ezra, ganyan na lang yun. Pagod na ako. 20,000 na, imagine nyo na yung 20,000. Ilan lang yung capacity ng Philippine Arena. Ilan ang capacity niyan? Yung Aldab. Ilan yung Aldab? Mga 20,000 yata yun eh. Ganong karami. 60. O imagine nyo yung 20,000. Imagine yung 20,000 na lang. Dami mo. Tapos 12 lang tayo. Tapos pinamimigay mo skyflakes tsaka isda. Dumadami sa kamay mo. Kuha ka lang. Pagod. Ang ginawa ng Lord, ni-reward niya yung 12. Ang tanong, gusto bang i-reward ka ng Lord? Mamigay ka. Sila naman sikreto nun eh. Pag wala, mag-intay sa kilos ng Diyos. Amen? Okay, summary. Ano yung unang gagawin? Pag broken? Okay. Put your trust in the Lord. Pangalawa? Okay. Rest and remain. Huwag kang aalis kay Lord. Yung iba kasi, nawalan na ng tiwala, nawalan na ng pananampalataya, lumalayas na sa pananampalataya niya. Huwag. Yung iba, nagbabackslide pa nga eh. Huwag. Sabi ng Lord, remain. Kung nasan ka ngayon, doon ka kailangan. Doon ka nararapat. Pangatlo, act in faith. Manampalataya ka kapatid. Pag walang-wala ka na, pag wala ka na ibabayad dyan sa mga yan, pananampalataya na lang ang meron ka, bayad ka na. Kasi sabi ng pananampalataya, nakikita mo na yung hindi mo pa dapat nakikita. Amen? And then, yearn for miracle. Kasi pag may faith ka, may miracle sa buhay. Amen? Ang tanong, ano daw kailangan? When you are broken, pray. Magtiwala, manatili, magpanampalataya, maghintay ng milagro. Sino rito kayang gawin? Amen? Parang Sister Gina lang naghihintay na. Amen? Maghintay sa milagro ng Diyos. Amen? Ito yung verse, do not be anxious about anything, but in every situation, prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Si Jesus, nanampalataya lang. Nagpasalamat. Nagkaroon ng multiplication. Kaya mong magpasalamat, magtiwala sa Lord, hintayin mo yung multiplication sa buhay. Amen? Tumayo tayo, palakpakan natin ng Diyos tayo.